In search of the city, a harp and a crown. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander and walk the streets that are pure as gold. Tayo po'y manalangin, dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang awiting ihandog po sa inyo, special number, and also ganoon din ang mga awit. Ang patuloy nga po, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang maitataas. Higit sa lahat, kami, Panginoon, ay maihanda kami pusok sa pakikinig po ng inyong banal na salita. At muli, ikaw po aming tinataas at pinupuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take your seats. Pakinggan po natin ang special number. Ayan naman. Sipit mo sa ganito. On
ng gospel. Amen? Para yung ating kinakanta ay buhay din natin. Amen? Kaya hindi na lang sa Good News Class, pati sa soul winning na rin. Amen? Oh, kaya sabi rin ng awitin, let us go and preach the word. Di ba, Matt? No? Oh. Talaga yun. Amen? Yung talagang gagawin natin habang hinihintay natin ang Panginoon. Sabi nga ng Biblia ay yung crown, ano sabi doon sa 2 Timothy? Ano sabi nga doon sa 2 Timothy? Chapter 1 Timothy chapter 4. Hindi ako nagkakamali. 2 Timothy. Yan, sabi dito sa verse 8, 2 Timothy chapter 4 and verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Yung mga nagmamahal na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. At paano natin ginagawa yon? Yung ating, paano natin pinapakita yung ating paghihintay at pagmamahal sa pagbabalik ng Panginoon? Through soul winning. Amen? Amen! Kaya nga, salamat sa awitin na yan. At ngayong gabi, ay patuloy po tayo sa ating pong lesson, sa ating series of lesson every Wednesday. At ngayon po ay, naalala niyo po ba yung ating lesson last time? About put off covetousness. Amen? So pag sinabing covetousness, ano nga yung covetousness? You are ano tawag doon? Yung inaangkin mo yung mga bagay na hindi naman sa'yo at hindi rin para sa'yo. Marahil yun ay para sa Kanya, na yun ang kalooban ng Panginoon, at merong kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? So, flee from covetousness or put off covetousness. Bagkus, maging masaya tayo sa accomplishments ng iba, maging masaya tayo sa provision ng iba. Amen? Hindi tayo dapat mainggit at hindi natin dapat i-covet ang mga bagay na yun. Amen? Yung mga example nga natin dyan ay si Achan, dahil sa kanyang, sabi ng isang estudyante ng Sefer College noong maunang panahon, dahil sa kanyang pandurugas, kinuvet niya ang mga bagay, di ba, na hindi naman kanya, kaya dinugas niya, sabi nung estudyante. Kaya natalo ang Israel at si Achan ay pinagpapaltok ng bato hanggang mamatay. Bakit ganun yung mga wording niya? Kasi yun ay project or oral exam para sa Bible stories. Pero ikwento mo yung story sa Bible with your own words. Hindi exactly kung ano yung nakasulat sa Bible, kundi with your own words. Na tama pa rin. So yun yung kanya naging wording, no? Pinagpapaltok ng bato hanggang mamatay. At dahil sa pandurugas ni Achan. Pero pag nabasa niyo po, mga kapatid, yung story about that, talagang dapat talaga walang covetousness, dapat ay wala yan sa ating lugar. Amen? Sa ating puso, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, sapagkat yan po yung magpapabagsak sa atin bilang isang Kristiyano. Amen? Maraming bagay, maraming area sa ating buhay na pwedeng i-apply yung mga bagay na yan. Tulad yung sinasabi ko kanina, may mga bagay na hindi talaga para sa'yo at hindi kalooban ng Diyos sa'yo. Amen? At merong mga bagay na kalooban ng Diyos para sa kapatid mo, pero hindi para sa'yo. So hindi natin yan para kainggitan, bagkus maging masaya tayo. Amen? Para sa kapatid. Maging masaya tayo para sa kanila. No? Sapagkat tayo naniniwala na merong kalooban ng Diyos para sa atin mismo. Amen? Okay, ngayong gabi ay pag-usapan po natin, put off anger and wrath. Okay, buksan po natin ating mga Bible. Tayo po tayong lahat. Same text po tayo, Colossians chapter 3. At
Kunin lang po natin ito ng 30 minutes. Sabi ng Bible, be it unto you according to your faith. Colossians chapter 3. Basahin po natin verses 1 to 8. Hanggang verse 9, verses 1 to 9. We're still on our series of lesson on seek those things which are above and not the things on the earth. At ito pong mga bagay na pinag-uusapan natin, ito po yung makakatulong sa atin sa ating pagsisik ng mga bagay na makalangit. At ito naman ang way to forsake or para maalis yung ating desire, yung ating appetite sa mundo at sa mga makamundong hangarin. Ano ho? Okay, Colossians chapter 3 verses 1 to 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1, ready, go. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear. Inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which you also walked sometime when you lived in them. But now you also put off all these: anger, wrath, malice, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Kita niyo yun? Seeing that you have put off the old man with his deeds. Ito kasi talaga yung gawain ng old man eh. No? Yung ating old nature. Ang ating old nature madaling magalit. Amen? Madaling magtanim ng sama ng loob. Madaling magkaroon ng bitterness. And also malice and blasphemy. Filthy communication out of your mouth and lying. Yan po ay buhay ng ating old nature, yung pagsinungaling. Dati, kahit harap-harapan, kaya natin yan magsinungaling. Pero ngayon ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? Pag anak ka na ng Diyos, ikaw ay makukonsensya. Amen? Ang Holy Spirit ay talagang ikaw ay susuplahin niya. But this time, dun muna tayo sa anger and wrath. No? Put off anger and wrath. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita. At nawa Panginoon, ang inyong mga salitang ito ay matanim ng malalim sa aming mga puso't isipan. At ito Panginoon ay makatulong sa aming paglago espiritual upang sa ganon kami po ay maging more faithful sa inyong gawain Panginoon, sa aming mga tungkulin bilang inyong mga anak at higit sa lahat sa inyong simbahan Panginoon, na kung saan kami po ay inyong idinagdag at inilagay. At nawa o Diyos, kami po ay patuloy na magbunga sa inyong gawain at matutulungan po kami na magbunga sa inyong gawain kung matutunan po namin, Panginoon, to seek those things which are above and not the things on the earth. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to put off these things, itong mga kasalanan na ito, Panginoon, na siyang pumipigil po sa amin upang kami lumago at upang ang favor po ninyo, Panginoon, ay managana sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo rin po ako, Holy Spirit of God, na may pangaral po ang inyong salita. Unless you use me, I'm just good for nothing, O God. So, empower me, make me a blessing to your people, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Please take your seats. Well, are you ready? Yeah. Amen. Sa ating pag-aaral, napag-usapan natin last time, na ibigay po natin ang definition ng mortify, and that is to put off or to kill off or to kill something, to mortify or to cleanse.
Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. And, salamat sa Panginoon, natakil na natin yung ibang mga bagay. So, alam po natin kung sino nagsulat nito. Are you listening? Nagsulat po nito, walang iba kundi si Apostle Paul para sa simbahan sa Colossae. Ibig sabihin sa mga ligtas yan. Amen? Are you saved? Amen. Kaya nga sabi ng Bible, dun sa ating binasa, we are hid in Christ. Amen? We are hid. Anong sabi doon sa verse 3? For you are dead, and your life is hid with. Ibig sabihin, kasama ng Panginoong Kristo. Amen? Our life is hid with Christ in God. Kasama natin ang Panginoong Kristo. Amen? Salamat sa Panginoon. Yung ating buhay, yung ating old nature, o yung ating old sinful nature, yung ating mga kasalanan din noon, mga kapatid, unang-unang kasalanan natin ay pinatawad sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Amen? Binayaran niya. At the same time, mga kapatid, yung ating old sinful nature ay patuloy na inililigtas ng we are saved. But this time, habang buhay pa tayo, pwede pong makihinaan to ng konti doon sa general, doon sa master volume. Habang tayo po'y nabubuhay, mga kapatid, patuloy pa rin tayong inililigtas ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. At sino po ang stronghold? Ano ang stronghold ni Satanas para tayo magkasala? Yung ating old sinful nature. Kung saan ka dating mahina, kung anong kasalanan yung dati paulit-ulit kang bumabagsak, kung saan ka mahina. Doon, yun yung stronghold ni Satan. Kaya nga dapat alam natin yung kahinaan natin. Kung ano yung kasalanan na kung saan doon tayo inilulupog ng kaaway, dapat alam mo yun, doon mo palalakasin. Amen? At mas lalo ka pang lalapit sa Panginoon. So our life is hid with Christ in God. Amen? Bagamat kung minsan ay tayo po ay nagdadanas ng trials, ng pambubuli o ng persecution, but don't forget, sabi ng Panginoon, then we shall also appear with Him in glory. Amen? Dito lang yan sa lupa, pero someday, makakasama natin ang Panginoon. Amen? Sa sangkalangitan. Amen? At doon, wala na mga api sa'yo. Wala nang magpa-persecute sa'yo doon. Wala nang magsasabi sa'yo doon na yung ginagawa nyo ay walang kwenta. Sapagkat doon, sasabihin sa'yo ng Panginoon, mali yung sinasabi ng mga tao dito sa lupa. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, kung ikaw ay magiging tapat, sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Ibig sabihin, hindi walang kabuluhan, hindi walang kwenta yung ginagawa mo. Amen. Merong halaga sa harapan ng Diyos. Amen. Tandaan po natin that we are redeemed. Amen. Tayo ay redeemed. Bakit? Bakit kailangang i-redeem tayo ng Panginoon? Sapagkat dati tayo po ay children of disobedience. Ito yung sinasabi sa verse 6, for which things sake that the wrath of God cometh on the children of disobedience. At yung wrath of God, mga kapatid, mamaya makikita natin yung definition. Ano bang definition ng wrath? Kaya ito rin binanggit dito, mga kapatid, yung bigat ng usapin na yan, mga kapatid. Na kung saan, nung tayo po ay unsaved at hindi ka naligtas, yung puot at galit ng Diyos ay nasa sayo. At salamat, inalis na tayo sa pagiging children of disobedience. Amen? Na-redeem na tayo ng Panginoon. Natubos ka na ng Panginoon doon. That's why you are no more a children of disobedience. Kaya dapat ang isang Kristiyano natututo ng sumunod, ang isang ligtas. Amen? Hello? Dapat dun sa tahanan ninyo, dapat maging masunurin ka sa magulang mo. Maging pagpapala ka naman sa inyo. Maging pagpapala tayo sa ating komunidad. Amen? But especially, maging masunurin ka naman sa Panginoon. At maging masunurin ka sa panawagan sa iyo ng Panginoon. Sa tungkulin mo sa gawain ng Diyos, ay dapat maging obedient ka. Kasi inalis na tayo dun sa pagiging children of disobedience. At salamat sa Panginoon, I'm blessed sapagkat
Kahit naman yung iba dito ay mas matanda sa akin, kita naman natin, amen? Hindi, pero open po. Pero salamat sa Panginoon, nakukuha pa rin ng sumunod kasi alam ko po na kayo ay susunod, hindi naman talaga sa akin, kundi sa Panginoon. Amen? Ako po ay pinapasa ko lang sa inyo yung kalooban ng Diyos, yung nais ng Panginoon na gawin natin bilang mga mananampalataya. Thank God for your obedient heart. Unang-una dahil hindi na tayo children of disobedience. Amen? Na-redeem na tayo doon ng Panginoon. So ito yung sulat ni Apostle Paul sa mga ligtas, sa mga taga-Kolose. At tayo naman, we claimed it na sulat sa atin bilang mga mananampalataya sa Pilipos. Pililya pala. Amen? Hello? So ito yung sulat sa atin. Pinasulat ng Panginoon through Apostle Paul. At nung isinulat niya ito mga kapatid, siya po ay nakakulong sa Roma. At dito po, pinakikita ni Apostle Paul yung supremacy ng Panginoon at yung new life na meron ang mga believers. Okay? Kaya nga sa introduction po ng Book of Colossians, ay binanggit po doon the doctrine about God, that Jesus Christ is God and He might have the preeminence. Kung si Kristo ay Diyos, bakit may maingay dyan sa bandang likod? Psst. Umupo ka nga doon sa upuan. Hindi upuan si ate. Umupo ka dyan sa upuan mo. Let's go there. Okay. And bitawan mo yan. Unay ka, bitawan mo yan para hindi niya nakikita, ha? Hawakan mo yung Bible mo. Mamaya mo na i-share yung live. Okay. So dito po sa Book of Colossians ay in-emphasize ni Apostle Paul yung pagiging Diyos ng Panginoon sapagkat marahil ay there's a problem about sa pagtanggap nila sa Panginoon o sa pagtingin nila sa Panginoon kung sino ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito po in-emphasize ni Apostle Paul yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, that without Him ay wala tayo. Wala mga bagay na yan. And wala ang simbahan. He is the head of the church. Wala yung ministry. So, sa ating mga ginagawa sa ministry, sa ating mga ginagawa sa simbahan, sabi ng Bible, He might have the preeminence. Siya dapat yung number one. Amen? At in seeking those things which are above, ay dapat talaga unang hanapin natin ang Panginoon. Amen? Seek those things which are above. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? To seek things above, seek the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga sabi ko nga, yung mga blessing na napakikinggan ko sa preaching ng aking pastor, sabi ng aking pastor, kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, seek the face of Jesus Christ. Nagmi-meet ba kayo ng Panginoong Jesucristo? When you are in soul winning, nagmi-meet ba kayo ng Panginoong Jesucristo? Kapag ikaw ay ginagampanan mo yung ministry mo, you sing in the choir, nag-a-usher, ikaw ay anong ginagawa mo? Nagwawalis, nagpupunas, naglilinis sa church, nagmi-meet ba kayo ng Panginoon? He might have the preeminence, amen? Upang sa ganon ay sa iyong accomplishment, sa iyong mga ginagawa sa gawain ng Diyos, hindi yung self-glory ang meron tayo. Amen? Kundi ang Panginoon ang maitataas sapagkat siya yung nagbigay sa iyo ng lakas. Siya yung nagbigay sa iyo ng talent. Amen? Seek those things which are above. First, seek the Lord Jesus Christ in all aspect of your life. Maging sa lahat ng ginagawa po natin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating text, mga kapatid, in chapter 3, this is a call, no? Kung makikita natin, very practical. It talks about practical Christian living. At nandun yung panawagan to seek those things which are above. And nandun din yung panawagan sa atin to mortify sinful practices and to put off the old man with his deeds. So in seeking those things, magkasunod mga kapatid, to seek those things which are above. You need to mortify, amen? You need to put off, you need to kill off sinful practices.
Kasi po, yan po yung umaharang, yan po yung umahadlang para maganap mo yung kalooban ng Diyos. O, di ba? Bakit nawawala tayo sa ministry? Bakit tayo lumalamig sa gawain ng Diyos? Because of sin. That's right. So that's why Apostle Paul said, mortify, put off. Hanggat hindi po yan pinapatay natin, mananatiling buhay sa sarili natin yan at patay tayo sa gawain ng Diyos. So alam natin kung ano yung mga bagay na kung saan doon tayo binabagsak ng dyablo. Then put off. Kill off. Amen? And in our text, mga kapatid, as a context ng Colossians chapter 3, ay yung focus, mga kapatid, makita natin dito na may listahan si Apostle Paul ng mga kasalanan, pero hindi lamang yan basta mo lang babasahin. Pinag-aaralan po natin, mga kapatid. It is the list of sinful attitudes and behavior na dapat i-kill off. That must be put off. And dito po sa verse 8, unang-una sa listahan, ano po yun? But now you also put off all this. Anong unang-una sa listahan? Anger. Ano pa? Wrath. Halos kasi magkaparehas po yan, mga kapatid. Pero may pagkakaiba. Okay? Halos lang magkaparehas. Pero may pagkakaiba sa dalawang bagay na yan, mga kapatid. Na kung saan, that these first two na kasalanan, mga kapatid, anger and wrath, na kung saan ito po, mga kapatid, ang palaging naglilid sa atin sa damage. Kasi yung anger and wrath, nag-uumpisa po yan, mga kapatid, internally, sa ating emotion. Okay? So, it is emotional sins na kung saan naglilid po sa atin to outward damage. Hindi naman po pwedeng nagwala ka muna. O ba't ka nagwawala? Ewan ko, kusa lang siya eh. Tapos maya-maya pagkatapos mo magwala, saka mo lang nalaman, galit pala ako. There is something wrong in your... So saan mo nag-uumpisa muna yan? Emotionally o internally. Amen? Namumuo muna yan sa iyong puso, sa iyong isip, na kung saan yung galit na yan, yung wrath, leads to outward damage. That's right. Amen? At nakakalungkot nun, buti kung yung damage na yun ay sarili mo din. Meron pang mga madadamay. Kaya nga talagang ayaw ng Diyos yan na daladalahin natin yan sa ministry. Na daladalahin mo yan sa gawain ng Diyos. Yung anger, yung wrath. Because it leads to bitterness. Especially yung wrath, mga kapatid. Yung wrath, ano yung wrath? Yun yung mga maingay sa loob ng bahay, yung mga daga. Ay, hindi. Rat pala yun. Wrath. Ano nga ba kasi talaga yun? Pag sinabing, let's examine this time, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng anger and wrath? And why it matters and how to live free from their power. Una, pag sinabing anger, mga kapatid, it is a deep or settled feeling of resentment or hostility. So hindi siya yung nagtatagal. It brews quietly over time, no? At ito po, mga kapatid, kalimitan ay hindi po natin ito na-express. Ito yung anger, ha. Minsan hindi natin ito na-express, pero ikaw naman inwardly ay distracted. Hindi mo na-express yung galit, yan yung anger eh. Kung minsan hindi mo siya na-express, kumbaga hindi siya nailalabas. Naiipon lang sa sarili mo hanggang sa ikaw yung nadadamage. Okay, yan yung anger. Kaya, dahil ikaw ay personally or internally damaged or distracted, inwardly distracted, apektado yung gawain ng Diyos. Maging yung iyong pagsisik or pag-aanap ng kalooban ng Diyos.
Why? Kasi galit ang nasa puso natin at nasa isip natin. So yung emosyon din natin ay damay, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng anger. At yung wrath, anong pagkaiba nila, mga kapatid? Ang wrath, ito po ay talagang puot at galit. No? It is a sudden outburst of rage or temper. Ibig sabihin, lumalabas. Oh? Kung yung anger, kalimitan ito ay unexpressed feeling or often unexpressed but inwardly destructive. Yan yung anger. But wrath, no? It is the explosive reaction. Makikita na talaga. O hayag. O explosive reaction that often follows prolonged anger. Ito yung tumatagal. Kaya nga, example po dyan, mga kapatid, yung wrath of God. Di ba? Ang wrath, tumatagal. Anong sabi ng Bible? And the wrath of God abideth forever. Biruin mo kung ikaw, magkakaroon ka ng wrath sa kapatid. Amen? May tangan-tangan kang wrath, o hindi man sa iyong kapatid, dito sa loob ng ating simbahan, sa ibang lugar, sa ibang tao. Biruin mo, may dala-dala kang puot at galit sa puso mo habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Sa tingin mo, makapaglingkod ka ba ng masaya? Sa tingin mo, nahanap mo ba unang-una ang mga bagay na makalangit? Hindi. Why? Because there is something in your heart na hindi makapasok. Yung kalooban ng Diyos. Na hindi natin mauuna ang Panginoon ang mga makalangit na bagay kasi nga meron na namumuo sa ating puso. Inwardly, mayroong namumuo sa atin na puot at galit. At yun ay nagpuprolong. Matagal yun, mga kapatid. Hindi lang ako nagsasalita dito para sa galit mo sa loob dito, mga kapatid. At sana naman wala. Amen? Pero kung meron outside this church, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo, sa kapitbahay mo, huwag kang papayag. Amen? Huwag mong ipapanatili ang puot at galit sa puso mo kasi hindi ka makapaglilingkod ng tama sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong galit mo, naalis mo na yung galit mo sa Kanya. MJ? O Ray, natanggal mo na yung galit mo sa Kanya, ha? Amen daw. Alisin mo na yung galit mo sa Kanya kasi nagsimba naman siya ngayon, eh. Si ate mo. Wala naman akong galit sa Kanya, Pastor. Amen. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, dapat makita natin, mga kapatid. So, anger and wrath ay wala po dapat place yan sa ministry. That's right. Ito ay based on our context, mga kapatid, ha? Kasi in the Bible, ang Panginoong Jesucristo nagalit din naman, pero hindi siya nagkasala. Maganda na magalit ka sa kasalanan. Amen? Sa kasalanan. Hindi magagalit ka ng walang dahilan. Amen? Tingnan mo na lang. Kung ang galit talaga ay ang galit talaga ay wala talagang maitutulong yan sa buhay Kristyanismo natin. Ano sabi rin ng Bible? Let not the sun go down upon your wrath. Biruin mo ang wrath, no? Talagang mula umaga hanggang sa susunod na araw nandun pa rin. Kung minsan yung anger, pagka medyo nahimas-himas mo na, amen? Minsan, kung minsan mailibre mo na, tara, sige na, libre kita. Kalimutan mo na yun. Ito, ice cream. Diba? Pero alam mo yung puot at galit, medyo mahirap yun. No? Papalapit ka pa lang, sabihin, lumayas ka na dito. Pero at least yung anger, di ba? Pwede pang mahimas-himas mo yun eh. At saka ramdam mo rin, kapag ang meron siya ay anger lang. Di ba? Maaari mo pang galit ka pa sa akin. So sabihin naman ng isa,
Hindi ako galit. Unexpressed. Diba? Pero sa totoo, namumuo sa loob. Distracted na siya inwardly. Pero sabihin, hindi siya galit. Kapatid, napapacify. Pero yung wrath, mga kapatid, ay nagpo-prolong. Kaya nga sabi ng Panginoon, let not the sun go down upon your wrath. Hindi lamang po sa mag-asawa yun, mga kapatid. Hindi lang po yun sa mag-asawa. Sa lahat ng bagay, sa magkapatid, huwag mo patatagalin yung galit mo sa kanya. Huwag mo hahayaan na aabutan pa ng paglubog ng araw at paglubog ng buwan. Amen? Dapat nasisettle. You know, yan ang disadvantage yan, mga kapatid. So nakita natin, alam natin kung anong ibig sabihin ng anger at ng wrath. Yung anger hindi masyadong malupit. Pero yung wrath ay talagang nag-explode. Talagang nagpuprolong, pangmatagalan. Papayag ka ba, naglilingkod ka sa Panginoon, may baon-baon kang ganyan. Amen? Kaya nga, tandaan po natin that anger and wrath damage relationships. Hello? Anger and wrath damage relationships and witness. Tingnan niyo po in the book of James chapter 1. James chapter 1. In James chapter 1, sabi sa verses 19 to 20, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. So, if you have anger and wrath in your life, sabi ng Bible, the wrath of man worketh not the righteousness of God. So, ibig sabihin, anong meron sa atin? Kapag manatili yung puot at galit sa puso natin, anong meron sa atin? Unrighteousness. Amen? Wala kang magagawang righteousness. Wala kang magagawang righteous in the sight of God. It is always unrighteousness. Pupwedeng matakpan mo ng ngiti. Pupwede mong matakpan mo ng gawain. Marahil ikaw ay kita mo, marami ka namang nagagawa. Marami kang nagawa sa church. Marami kang mga activities na you are active. Pero habang nandyan ka, pero ang puso mo, ang buong kalooban mo ay punong-puno ng puot at galit, yung lahat ng mga ginagawa mo yan unrighteously. Piruin mo yun, kahit gaano pa yung ginagawa natin sa Panginoon, kahit gaano pa karami na ginagawa natin sa simbahan, pero dahil yung puso natin ay puno ng galit, kahit parang sa tingin ng tao, maganda yung ginagawa mo sa simbahan, but in the sight of God, our deeds are unrighteous. Amen? Sabi ng Bible, the wrath of man worketh not the righteousness of God. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon niya. Anger blinds us to God's perspective. Bubulagin talaga tayo ng galit na yan, mga kapatid. And often leads us to say and to do things we later regret. Dahil sa puot at galit. Makapag-decide ka, makagawa ka ng mga bagay na isang araw, magre-regret ka. May regret ka. Sana, dapat! Hindi ko na lang. Nagawa mo na eh. Bakit? Dahil sa galit. Amen? Yan ang magagawa ng isang galit, mga kapatid. Kaya nga, parang isang maso, pag ginamit mo ito recklessly, may nakikita ba kayo sa FB? Yung trabaho nila, ang hirap, no? Yung mga sa talyer na malalaking gulong. Biruin mo, may tagahawak ng sinsel, tapos may tagamaso dito. Sige nga, pag ginamit mo recklessly yung hammer, ano kaya mangyayari? Papayag ka ba doon? Pero ano naman,
Ang isang oras niya 2,000. Mat, ano? Ha? Hindi, tagahawa ka lang ng ng sinsel. Tagahawa ka lang ng sinsel, ganyan. Meron namang tagamaso. Mahirap kasi yung pag sarili mo, ikaw din yung magmamaso. Ang bigat kaya ng maso. Tapos yung sinsel, ikaw pa may hawak, mamasuhin mo. Ang hirap nun. Nakakapagod. Ikaw na lang tagahawak. Pero siyempre, nagpipray ka habang nagmamaso yun. Ginamit mo recklessly yung hammer, mga kapatid. Sa tingin mo, makakapag-build ba yun? O makakapag-destroy? Amen? So, imbis na ikaw ay magagamit ng Panginoon to build people, to build Christians, ang mangyayari ay makakasira ka lalo. Why? Kasi nga, yung anger ay dala-dala natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? It can build or destroy. So our tempers can construct peace or crush lives. Lagi nating tatandaan, mga kapatid. So anger and wrath damage relationships. Dati ang saya-saya nyo. Dati maayos kayo. Ang sweet-sweet nyo. Pero dahil sa galit, ano nangyari na? Nagpa-plastika na kayo. Sa tingin nyo, matutuwa ang Panginoon? Diba? Hindi ko po sinasabing dito, mga kapatid. Pwede namang sa kamag-anak, sa kapatid, sa laman. Pero syempre, lalo na sa kapatiran sa Panginoon. Amen? Hello? Dapat yan yung mga bagay na inaalis natin sa ating puso at isipan, mga kapatid. Kaya sabi ng Apostle Paul, put off anger and wrath. Not only it leads or it damages relationships, anger leads to greater sin if left unchecked. Pag hindi mo ito, pag pinabayaan mo lang ito, pag ito ay hindi mo lang pinansin, pag, ako naman to, pakialam nyo. Pag hindi mo pag yan ay pinabayaan mo, kapatid, it leads to greater sin. Tingnan niyo po si Cain. Remember Cain? Sa Genesis chapter 4, tingnan niyo po, Genesis chapter 4, para mabuksan niyo yung Bible niyo. Genesis chapter 4. Sayang naman yung bagong biling Bible. Amen! Kung hindi mabubuksan. Di ba? Sabi ng ibang mga kapatid, sana all. Magkano lang 200 plus lang. Sabihin niyo, message niyo siya, PM me the link. Amen. Ano sabi sa Genesis chapter 4, verses 5 to 8? Ay, maganda, no? Nagkakaroon ka na ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Nagkakaroon ka na ng kusa na bumili ng kopya ng salita ng Diyos. Mura pa nga yan. Cellphone nga natin, mas mahal pa eh. Amen? So, ano sabi dyan? Genesis chapter 4, verses 5 to 8. Sabi dito sa verse 5, but unto Cain and to his offering, he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Ano yung wrath? And Cain was very wroth. Ano ibig sabihin yan? Galit na galit. And ano sabi ng Bible? And his countenance fell. Pati yung kanyang mukha, halata na talaga. Halatang galit, countenance. Pag sinabing countenance, yung itsura mo. Di ba malayo pa lang, halata mo pagkagalit, di ba? Yung iba naman, parang normal na yun. Kala mo galit, no? Pero normal pa lang pala yun. Paano mo pag nagalit kaya yun? Ano sabi dyan, mga kapatid? In verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Ganun pala magandang tanong, no? Kapag may nakita tayo na kasimangot, no? Hey sis, why art thy countenance fallen? May alam na kayong English, ha? Para hindi masyadong makaka-offend, di ba? Di ba pag sinabi mong, bakit ganyan naman mukha mo? Parang kinuyumos na, di maganda, why art thy countenance fallen? Parang sosyal, no? Pero pag tinagalog, bakit busangot ang mukha mo? Sabi ng Panginoon, why art thy countenance fallen? Verse 7, if thou doest well, shalt thou not be accepted?
And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Ganyan ang nagagawa ng galit and wrath, pumapatay. Amen? Pumapatay ng relasyon, pumapatay ng fellowship. Hello? Ay huwag naman mangyari literally, katulad nung ginawa ni Cain kay Abel, na pumapatay ng buhay ng tao. Amen? Kaya nga kapatid, dapat wag nating bigyan ng place ang anger and wrath. Totoo kung minsan ay ikaw ay naaburido, nagagalit. Pero huwag mong patatagalin yan sa puso mo. Amen? Dapat alam mo naman yun kapag nagkakaroon ka ng galit, ikaw unang makaramdam nun. Bago pa lang makikita ng iba yun. Lalo na pagka naging fallen na yung countenance. Pag nag-fail na yung countenance mo. Saka pa lang nila malalaman, pero ikaw unang makaramdam nun. Aksyonan mo na kaagad. Amen? Anger leads to greater sin. Biruin mo, ang laki, ang tindi ng kinahinatnan, mga kapatid. Anger opens the door to envy, hatred, violence, and even spiritual ruin. Yan, mga kapatid, magiging bunga ng galit at puot at galit. Anong sabi ng Bible? Sabi doon, sin lieth at the door. Ano ibig sabihin? Kapag pinabayaan mo yung anger, ang kasalanan andyan lang sa pinto. Ay pag sinabing sin lieth at the door, ang kasalanan anywhere nandyan. Shh! Anong problema? Nakakatawa? Meron ba? Dito lang umarap. Huwag kang umarap sa kanila. Yan, para matuto ka. Kasi pag umarap ka sa kanila, nakakatawa yung mukha nila, di ba? Oo. Kaya marap ka lang sa pogi. Yan. Oo. Yan. Oh, para hindi ma-distract yung iba rin na nakikinig, ha? Oh, dito sa church dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Oh, kasi pag nagalit ako, papangit yung mukha ko. Oh. Ay mas masama pag ang Diyos ang nagalit. Ha? Oh, buti pa nag-i-amen, nagda-that's right. Dapat mga lalaki ganon. Dapat nga, pagtayo pa lang ng pastor dito, tumatayo na kayo at sabi mo, praise the Lord! Wag yun. Kasi pag hindi kayo nag-i-amen, yung mga babae nag-i-amen, nakakahiya. Yung mga babae nag-i-amen para mga brusko. Amen! Ay, paano? Asan yung mga lalaki? Wala! Oh, kung alin pa yung pinakamaliit ang boses, siya pa yung nag-i-amen! Ay, pambira. That's good. Oh, ayos yan, Ray. Para mapahiya yung mga malaking boses. Oh. Amen. Oh, sin lieth at the door. Kaya, wag mong pababayaan yan, ha. Yung galit na meron ka, ikaw ang unang makakaramdam yan. Pag pinabayaan mo lang yan, tandaan mo, sin lieth at the door. Andyan lang yung kasalanan, lalalayan. Amen. Mabilis lang ang kasalanan, mga kapatid. And even righteous people fell because of anger. Remember Moses? Anong instruction ng Panginoon sa kanya doon sa wilderness? Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kausapin yung bato at magbibigay ng tubig. Eh ngayon, dahil ang kukulit at ang titindi ng mga miyembro, ang mga kapatid, ano lang, masyado yung ating post sa ating sa Reverberate, ano lang yun, para maging catchy ang ating video, pero hindi yun literal na yung mga miyembro sa Pililya ay hindi nag-o-offering. Introduction lang yun para yung mga hindi, alam mo yung mga mapaghusgang tao at saka yung mga hindi talaga nagbibigay. Narinig pa lang yung una, papatay niya yun. Grabe ng mga miyembro dun sa Pililya. Hindi nagbibigay. Pero pag tinapos niya yung video, di ba? Nagtuturo lang doon. Nagtuturo lang doon si pastor na,
Paano pag hindi magbigay ang mga miyembro, di ba? Oh. Kaya wag niyo masyadong anuhin yun, ha? Para maging catchy lang yun. Kaya tingnan mo yung mga nag-comment doon ng negative, hindi nakinig yun. Nakita lang nila yung caption, nag-comment na sila. Oh. Okay. So mga kapatid, no? Si Moses, ano po, ay dahil sa titigas ng ulo ng mga Israelites, habang nililid ni Moses, anong makikita rin natin dito mga kapatid, yung tulong din talaga ng mga nasasakupan. Kapag ang mga nasasakupan talaga ay masunurin, less yung hassle sa gawain ng Diyos. Tingnan mo si Moses, dahil nga titigas ng ulo ng mga Israelites, dinala mo ba kami dito para patayin sa gutom? Alam mo, hindi ba alam ng mga Israelites na ang Diyos ang nagpadala sa kanila doon? At nagpadaan sa kanila, nabasa niyo sa Deuteronomy, na nilid sila ng Panginoon into the wilderness para matutunan nila na hindi lamang pagkain sa laman ang kailangan nila, kundi kailangan nila ng pagkain espiritual, ang salita ng Diyos. That's right. Makikita natin sa Deuteronomy na ang Diyos ang nag-lead sa kanila sa wilderness. Pero ang sinisisi ng mga tao, si Moses. Si Moses na aburido, nagalit. Anong ginawa? Ay kasi, na kami, wala bang tubig? Walang mainumang tubig. Ito na nga. Hinampas yung bato. Imbis na kausapin, pero ang Panginoon ay totoo sa kanyang pangako. Nagbigay ng tubig ang batong yon. Amen? Sabagkat, narinig naman ng bato Narinig naman ng bato no? Ito na nga, ito ang bato, magbibigay ito ng tubig. Hinampas. Pero pangako kasi ng Panginoon, pinuntahan ni Moses, so by faith yun mga kapatid. Dahil, ano bato, magbibigay ng tubig? Pwede nga hindi siya nagalit, pero hindi rin siya pupunta Kasi syempre, pag wala siyang pananampalataya, ba't siya pupunta doon? Bato lang naman yun Wala man tubig yun. Pero dahil sa pananampalataya niya, pinuntahan niya. Amen? So, kaya nagbigay ng tubig yun because of faith, Moses. Pero tingnan mo, ano nangyari kay Moses? Imbis na kinausap lang niya yung bato, hinampas niya dahil sa galit. Amen? Pero, righteous people yun. Si Moses, man of God yun. Kaya nga, ang man of God, nagagalit din. Na, kayo mag-i-expect na palaging nakangiti lang si pastor. Ang man of God. Tao rin yan Tama. Magkakaiba lang yung binigay sa ating tungkulin. Bakit hindi ako pastor? Unang-una, babae ka. Hindi ka talaga pwede magpastor. Amen? Pangalawa, mayroong specific na plano ang Diyos sa buhay mo. At panawagan sa buhay mo. Sabi nga ni Pastor Andy, amen? Tayo ay mga endangered species. Unique. Ika nga, mayroong plano ang Diyos sa atin na specific lang sa'yo. Amen? So, even the righteous people fell because of anger. Yan ang nagagawa, mga kapatid, ng galit. Kaya nga, pag hindi na control ang galit, mga kapatid, it can leave a lasting consequence even for faithful servant of God. Kaya nga kami, kailangan din namin ng prayers, mga kapatid. Ang mga man of God. Marami ng man of God na fall. And then, makakamit niya yung consequence. Amen? Hindi po kami hindi po kami excuse sa mga bagay na yan. That's why kami na mga man of God, we need more prayer. Huwag mo sasabihin na, hindi, pastor naman yan ay mas malapit sa Panginoon. Oo, mas malapit din kay Satanas. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang masama pag ikaw pa ang pinagmula ng galit ng man of God. Amen? Kaya bilang mga mananampalataya ay matutunan po natin talaga na huwag maging pasaway sa gawain ng Diyos. Amen?
So tandaan po natin that we are commanded to put it off. Amen? Kasi, sabi doon, yung anger, it opens the door to envy, hatred, violence, bitterness, and even spiritual ruin. Ano sabi ng Bible sa Ephesians chapter 4? Tingnan niyo po, Ephesians chapter 4. Ito ang utos sa atin ng Panginoon. Ephesians chapter 4. Tama ba yung orasan natin? O mali? Ephesians chapter 4, verse 31. Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 4, verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Amen? Be put away! Alisin mo yan, tanggalin mo yan. Naglilingkod ka sa Panginoon, biruin mo, aawit ka sa Panginoon, punong-puno ka ng galit sa puso mo. Kahit pa sa tatay mo yan, kasi naman pinabayaan ako ng 10 taon. Kristiyano ka na, binigyan ka na ng bagong puso ng Panginoon. Amen? Dapat wala na yan, kapatid. And, pag inalis mo yan, ibig sabihin, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kasi utos ng Panginoon yan, let all bitterness be put away. Alisin mo yan. Ikaw mismo magagawa niyan, mga kapatid. May effort ka dapat dyan. O samahan mo ng, amen? Oo, kasi mawawala yung galit mo. Kaya nga, sinabi niya, put off. Ibig sabihin talaga, intentional choice. Intentional. Dapat talaga, ikaw mismo gagawa niyan. Parang kapag ikaw ay, pag madumi yung damit mo, di ba? Sino magtatanggal nun? Yung iba? Pag madumi yung damit mo, di ba? Nakita mo sa salamin, dumi ng damit mo. Hayaan mo na. Siguro pag nakita naman niya ng iba, tatanggalin yung damit ko. Pero bakit naman ito? Ihuhubaran kanya ng damit. No? Ikaw na mismo! Tsaka, ayaw naman talaga nating makikita ng iba yung dumi natin eh. Tama? Pwede ikaw na mismo Kaya alamin mo, anong inuugatan, saan nag-uugat yung galit mo. Amen? Ay bilang mga mananampalataya. Because para tong isang gasolina, it flammable. Amen? Kaya dapat, you must take it off now. So, ang pinakamaganda dyan mga kapatid, replace anger with godly character. Amen? Replace anger or wrath with godly character. Anong sabi sa verse 10? Anong sabi sa verse 10 ng ating text? Put on the new man. Amen? Anong sabi dyan? Verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. So, anong ibig sabihin yan? Yung iyong, naman ako pagising mo sa umaga, ay wala ka nang gagawin. Pagkatapos, hindi ka na magpipray, hindi ka na magbabasa ng Bible, kasi hindi, saved naman ako ligtas naman ako meron naman ako Holy Spirit Hindi, you need to put it on. Amen? Put on the new man, mga kapatid. At papaano mo yan ipuput on, mga kapatid? You need prayer. Pagising mo sa umaga, to put on the new man, prayer. Kasi yung old man, hindi kailangan ilalang. Kasi yung old nature, ang gusto niyan, ay huwag kang gumawa sa Panginoon. But yung new man, ang gusto niyan, ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Yung old man, ayaw niya na magsimba ka. Ang gusto nga niyan, matulog. Yung old man, ang gusto niya ay huwag mapagod. Pero yung new man, ang gusto niya, kahit pagod na siya, maglilingkod pa rin siya. That's why you need to put on the new man. Amen? Christian life is not just about next week. Alam na natin kung ano ang ating mga lesson. Amen? So,
We need to put on something. Hindi lang tayo nagre-remove, put off anger, and then that's it. You need to put on something. Put on the new man. Amen? So ipag-pray mo yan. Makinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Follow the example of Jesus Christ. Si Jesus Christ, doon sa Luke chapter 23 verse 34, kahit na gano'n ang ginawa sa kanya, anong sabi ng Panginoon? Father, forgive them, for they know not what they do. Sa atin kasi ang hirap sabihin, ano? Ay, Panginoon, patawarin mo na lang siya. Mukhang hindi niya alam yung ginagawa niya. May kasama pang mukhang hindi niya alam yung ginagawa niya. Ayaw pa nating maniwala na hindi niya alam yung ginagawa niya at yung sinasabi niya, di ba? Parang sinasabi lang natin, mukhang hindi niya alam yung sinasabi. Pero ang Panginoong Jesucristo, talagang sinabi niya yun. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Amen? So, ibig sabihin, settled sa Panginoon na kaya nagawa ng mga tao yun, hindi nila alam ang ginagawa nila. Ikaw, kaya hirap ka magpatawad kasi hindi mo matanggap na hindi alam nung isa na mali yung ginagawa niya. I-claim mo na yun. Talagang hindi niya alam. So, pag-pray natin na malaman niya. Okay? O ikaw, baka meron din may galit sa'yo. May nagpipray na rin sa'yo na malaman mo. O kaya, baka ikaw yung nagkukos ng galit nila. Pinagpipray na nila na malaman mo yung ginagawa mo. But then, let's follow the example of Jesus Christ on the cross of Calvary. Kahit na gano'n ang ginawa sa Kanya, pero sabi niya, forgive them. Hirap, no? Yan dapat matutunan natin to forgive, mga kapatid. Amen? If anyone had reason to respond with wrath, it was Christ, hindi tayo. Kung meron mang talagang may karapatan talaga sa puot at galit ang Diyos yun, kasi tayo ay kagalit-galit dahil tayo makasalanan. Pero, anong response niya? He responded with grace. Kaya mo? Kayanin natin. Amen. Para tayo matulungan sa gawain ng Diyos, para yung mga makalangit na mga bagay, matulungan tayo how to seek things above. No, wala na yung boses mo, Rere. Amen. Kaya nga, mga kapatid, how to overcome anger, put on the new man. Ano yung mga new man? Ano yung puput on ko doon, Pastor? Sige, next week. Amen? Tayo po yung tumayang lahat. Tayo po yung manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na ang kasalanan ito ay sumisira ang relationship. Ito, Panginoon, ay nagbubunga ng matinding kasalanan. Even the faithful men of God, faithful Christians, ay naapektuhan because of anger and wrath. Ang dalangin namin, Panginoon, ay hindi po ito manatili sa aming puso. Matutunan po namin itong iwaksi, sapagkat hindi po ito makakatulong sa aming paglago espiritual at maging sa aming paghahanap ng mga bagay na makalangit, sa aming pagganap ng mga bagay na makalangit, Panginoon, hindi po ito makakatutulong. Kaya nga po, tulungan niyo po kami, Panginoon, to put on the new man. And Lord, we are praying for your favor, blessing. Patuloy po kayo mangusap, Holy Spirit, sa inyong mga anak. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, Panginoon. Na ito po ay tinatago po namin hanggang sa kami nadidistract inwardly at naapektuhan ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Matutunan nga po namin, O Diyos, na magpatawad, Panginoon. And to forget sa kanilang mga ginawa o sa kanilang kasalanan, Panginoon, sa amin. Ganon din nawa, Panginoon, kung meron man kaming nasaktan, nawa kami mapatawad at makalimutan nila, Panginoon, ang amin pong mga kasalanan sa kanila. Nais po namin, Panginoon, na may pamuhay ang aming buhay pananampalataya na walang daladalang puot at galit sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog po ang awiting paanyaya, meron man somewhere in your life ay meron talagang galit
na may pinag-ugatan na nagkaroon tayo ng galit sa ating puso at hirap kang alisin, hirap tanggalin, why not come to this altar? Let's talk with God. Hindi po yan basta-basta lang mawawala. You need to be intentional with it and ask the help of God, the power of God to remove that anger and wrath in your life. Madilim noon na ikaw patuloy tumutugon sa aming mga panalangin. Tunay nga po kami po'y mahina, Panginoon. Pero kung kami po'y tutulungan po ninyo, Panginoon, especially, Panginoon, kung meron mga may galit sa amin, Panginoon, sa aming puso, at nananatili, tulungan niyo po kami maalis po ito, Diyos, upang hindi mahadlangan ang aming paglilingkod po sa inyo. At ang aming ginagawa, Panginoon, ay maging righteous in your sight, O God. Magkaroon po kami ng favor galing po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. It's a great reminder para sa amin. At patutunan din po namin tanggapin, Panginoon, na kami po ay nagkakamali. Kami, Panginoon, ay mahina. Kami, Panginoon, ay nakapagtatanim po minsan, madalas, ng galit. Kung sa ganun, Panginoon, ay matutunan din po namin itong alisin. Sa tulong, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. At nawa, Panginoon, palitan mo ito ng ibang mga bagay na sa mga katulong sa aming buhay Kristiyano. Bless na rin po ang aming patuloy na lesson para po dito, para next week, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And all the people said, Amen. Praise the Lord. Pwede na pong umupo. At ngayong gabi po ay gampanan po natin ang ating offering. Amen? Are you happy? Amen. Tawagin po natin ang ating usher.